Marilyn, kasal kayo. Yes po. Ilang taon na kayong kasal? 2011. 2011. Apo. So, ilan ang anak ninyo? Dalawa po. Ilang taon na? 15 po, tsaka 11. Gaano katagal ka nang nasa Dubai? Sa 4 years po. Ito ba ang unang pagkakataon na nahuli mo ang mister mong si Felix? Hindi po, ma'am. O sige, saan nang galing yung mga litrato na naipakita namin? Paano mo nakuha itong mga katibayan na ito, yung mga picture? Sa cellphone ko po, na binigay ko po sa kanya. Kaya nung umuwi po ako, binawi ko po, ma'am. Doon ko po na-open lahat. Yung mga litratong ito, nasa cellphone ng mister mo. Opo. Sa cellphone ko po, na kinuha niya po nung pinadala ko po. Naharap mo ba siya tungkol dito sa mga litratong to? Opo. Anong sabi niya? Wala po. Wala na po siyang pakialam, ma'am. Anong ibig sabihin ng wala siyang pakialam? Bistado na po kasi siya, ma'am. Kaya dinededman na lang po lahat. Bahala na daw po ako. Okay, so ibig sabihin, nagsasama sila ng babaeng ito? Opo. Hanggang ngayon, ma'am. Doon po siya umuwi sa Biskaya, ma'am. Sus Maria Josep. Asa nasa Nueva Vizcaya? Oo. Opo. Sa bahay ng kabit niya po. Ang trabaho ba niya ay driver pa rin ng truck? Hindi, ma'am. Parang PLDT po. Parang closed van po. Closed van ang dinadrive Opo, niya. yan po, mga PLDT po. Simula nung December, hindi umuwi sa'yo yung asawa mo? Nung December lang po, umuwi siya, ma'am. Yun nga po ang pinangako niya sa akin. Mag-usap po kami nung umuwi po ako. Kaya po akong umuwi. Sustento sa mga bata? Nagbibigay naman po siya, ma'am. Last month lang po kami nakapag-arrange po ng about sa sustento, ma'am. Before po, hindi po siya nagsusustento ng maayos. Okay, makakausap natin ngayon si Felix, ha? Opo, ma'am. Okay. Felix, nagre-reklamo sa'yo ang misis mo na si Marilyn. Opo, ma'am. Ikaw ay hindi nakakapagbigay ng sustento at nitong huling buwan lang ang nabigay mo. Opo. Ma'am, bali, meron po akong screenshot, ma'am, na hindi po ako nagpapalya ng sustento sa mga anak ko, ma'am. Oh. Actually, ma'am, may napag-usapan na po kami niyan sa PAO. Meron na kaming set agreement na ganun po ang sustento ko sa anak namin. Okay, pero kasal kayo, ha? Kasal kayo, Felix. Tama? Opo, ma'am. Kasal kayo at hindi kayo, walang legal separation, walang declaration of annulment. Sa mata Wala ng pa po. batas, kasal kayo. Opo. At ang pakikiapid mo o yung pakikipag-live-in mo sa ibang babae ay isang krimen. Naintindihan mo ba yon? Opo. Tanungin ko si Marilyn. Marilyn, ano ba ang gusto mo ngayon na sabihin kay Felix? Wala na po, kasi nakapag-usap na po kami. Buo na po yung decision niya, ma'am, na sama po sila ng kabit niya. So iiwanan mo na, Felix, ang pamilya mo, ang dalawa mong anak din? Ma'am, hindi naman po ganun nagkaroon na kami, nag-usap naman na kami ng sa PAO yan, ma'am, ni Marilyn. Ilang beses kami nag-usap, ma'am, na about na lang sa mga bata, ma'am. So nagkaroon kami ng agreement, ma'am, about din sa bata. Hindi naman po yung concern ma'am, kaya pabalik-balik kami sa PAO na. O so ikaw naman, Marlene, kontento ka na ba doon? O meron ka pa bang gustong sabihin? Wala na po, ma'am. Tuloy ko na lang po yung kaso, ma'am, kasi nakakahiya po sa mga anak ko yung ginagawa niya po, ma'am. So magkakaso tayo, concubinage, kulong, ang abot ni Felix nito. Yun nga po, ma'am, na sinasabi, ilang beses ko naman sinasabi sa kanya, ma'am, na huwag mo nang paboto ng gano'n kasi mahirapan din siya, ma'am, na pag ginawa niya yung anak ko nandun sa magulang ko tapos yung pa na sa kanya. Nabibigay ko naman yung sustento ko sa kanila, ma'am. Hindi nga sustento lang ang pinag-uusapan dito kundi yung pakikiapid mo at yung pambababae mo na kailangan mong panagutan. Mag-usap na lang kami, ma'am. Ito po, ma'am. Actually po, ma'am, nakipag-usap po ako sa kanya doon noong February 16 lang po. Kasi pumunta po ako doon sa Biskaya po para kausapin po siya kasi nga doon na po siya umuwi. Actually po, nawalan po ako ng malay doon sa sobrang stress po. Tapos dinala niya po ako sa hospital, man, iniwan niya po ako doon. Iniwan mo ang ina ng mga anak mo? Pinabayaan mo Ma'am, lang na bali- magkamalay sa ospital na mag-isa? Hindi po, ma'am, kasi nung time na yun, ma'am, nung time na po yun na nawalan po siya, inatid ko po sa hospital, ma'am. Dinala ko sa hospital. Tapos ang sabi na nagalit siya sa akin, ma'am, sabi niya na umalis ko na dito. Kailan ba nagsimula yung pambababae mo? Ilang taon na kayo? Wala naman po, ma'am. Wala naman pong kalibin, ma'am. Sino yung kasama mong nasa litrato na nandun sa cellphone na kinuhan na ni Marlene? Ang tawagan niyo pa, love. Wala pong love, ma'am. Wala pong love na tawagan doon. O so kailan ka ng babae? Ma'am, actually kasi siya rin naman nagkumpisa, ma'am, nasa ibang bansa siya na nakita akong convo niya na sa ibang lahi. Ito na naman tayo eh. Ang mangyayari, gantihan. Hindi po, Wala ma'am, po ang totoo yan, usapan ma'am. kasi namin, Gumagawa ma'am. lang po siya ng kwento, ma'am. Kilala mo ba Opo, ma'am. itong Rowena Ragos? Opo, ma'am. O kaano-ano mo itong Rowena Ragos? Ibigan ko po, ma'am. Kaibigan mo? Doon po sa picture, another month with you. Thank you for all the days Ma'am, that you made me feel loved and appreciated.
I am out of words to tell how grateful I am to have you. Na-miss kita kaagad, ilang tulog na lang to. I love you and happy Mansari. I deeply appreciate it. Thank you so much. I love you. You Kailan came, yan? ito po, August 3. Ito pong next na babasahin ko, July 8. You came as an unexpected person in my life, but now you are the most important person in my life. July 14, miss na kita, tamang titig na lang muna habang di kita kasama, I miss you. July 10, Ma'am, last year pa po yun, ma'am. in your smile, I find my happy place. You're not just a person, you're my favorite feelings. Nung ano mo dito, Felix, kay Rowena Ragos, may nararamdaman ka pa ba para kay Rowena Ragos? Ma'am, bali last year pa po yung listrato na yan. So wala na kayo ni Rowena Ragos, Magkaibigan po kami. pero wala kayong relasyon. Wala na po, ma'am. Hindi mo na nararamdaman yung pagmamahal na ito para kay Rowena Ragos. Sanot lang naman yun, sinabi ko lang naman yun. So ibig mong sabihin, hindi mo na babalikan si Rowena Ragos. Wala na siyang silbi sa buhay mo. Nagdaan lang siya. Ganun ba yon? Sinabi ko naman kay Marilyn, ma'am, na wala naman ako, hindi na po babalik sa mga bata na lang yung anin ko sa kanya, ma'am. Kailan ka nawalan ng pagmamahal at pagtingin kay Marilyn na ina ng mga anak mo? Ma'am, nung nasa ibang bansa po yan, ma'am, hindi na kami okay niya, lagi kami nag-aaway. Tapos yun po, ma'am, na nung time Ayun, na... habang ang asawa mo ay naghahanap buhay, malayo sa mga anak niya, malayo sa pamilya, nandoon sa ibang bansa, pinalaya mo ang puso mo. Ganon. Ma'am, bali, may ano kami, ma'am, nung nasa ibang bansa, ma'am, hindi na kami okay. So, ang ano naman, kasi galing, nag-cross country, kasi galing siya ng Kuwait, ma'am, so pumunta ng Dubai. Doon na po napumpisa ang lahat, ma'am, na ganyan na pinablock niya na ako. Tapos every 3 months tatawag tungkol sa mga bata. Si Marilyn After ba nun, ma'am, ang nag-block sa'yo? Marilyn, binablock mo si Felix? Binablock ko siya, ma'am, kasi sobrang pag-iinsulto niya po sa akin. Lagi niya po akong pinag-iisipan ng lalaki, ma'am, noon. Kaya wala po akong ibang paraan, ma'am, para matigil po yung stress ko, ma'am. Kaya binablock ko po kasi sobra-sobra pong stress yung pinibigay niya pang-iinsulto po sa akin, ma'am. Babae sa babae, kung ano man ang nararamdaman ni Rowena, may karapatan siya na ilahad rin yon kung gusto niya. Si Marilyn, baka may gusto kang sabihin kay Rowena. Wala po siyang puso, ma'am. Wala siyang konsensya sa mga anak kasi hanggang ngayon nagsasama sila. Alam niya po, nung January, pumunta po ako sa kanila. Doon ko po talaga nahuli na magkasama po sila sa bahay nila. Tapos nung last month lang po, nung February 16 po, pumunta ulit po ako doon dahil sobrang sabog na yung pakiramdam ko, ma'am, na kailangan ng mga anak ko ng ama. Pero nandun siya sa kabit niya. Habang yung Rowena na yan, alam niya na po lahat. Huwag niya sabihin na hindi niya alam. Alam niya na nakakasira siya ng pamilya. Dahil kinausap ko rin po siya. Maraming beses po kami nagpalitan po ng message. Tuwang-tuwa ka po siya na hindi na babalik ang asawa ko. Mawawala ng ama ang mga anak ko. Napakawalang konsyensya niyang kapal ng pagmumukha niya. Uso na daw po siya ngayon. Kaya wala siyang pakialam sa mga pininihira niya sa pamilya. Ang sasakit na mga chat niya po sa akin. Sa totoo lang, respeto ko daw po yung relasyon nila. Pinasa ko po lahat dyan, ma'am, yung mga conversation namin. Tapos nung last na conversation po namin, kinausap ko po siya. Ang sabi niya lang po, uso na daw po ngayon ang maging kabit at mang-aagaw. Ay wala siyang pakialam sa kakahiyan. Mga ginagawa niya sa pamilya ko, sa mga anak. So, ma'am, ang masakit pa po, ma'am. Pwede ko bang isali ang pamilya niya? Kasi alam ng pamilya na po ni Felix Tangan ang lahat ng katarantaduhan na katubisan po na ginagawa niya sa kabit niya. So, pumunta po sila nung lamay ng kabit niya, ang pamilya niya po sa Biskaya, ma'am. Ang pinapakilala na pong asawa, yung kabit niya pong si Rowena Ragos po. Yun po ang pinakamasakit sa akin kasi nandun po yung anak kong isa. Tapos ganun po ang pinababalitaan po nila doon. Marlene, tutulungan ka namin na isaayos ang lahat ng pagpapatunay at makakapagbigay, pagpapatibay, no? nung relasyon, asawa mo at nitong Rowena Ragos na ito. Although meron na kayong kasulatan at pagkakaintindihan tungkol sa mga bata at sa magiging pagbibigay niya ng sustento, pag hindi niya ito tinupad, ibang kaso pa yon. Anong gusto mo sabihin, Felix, sa ina ng mga anak mo? Ma'am, bali, nag-usap naman na kami, ma'am. Sinabi ko naman na sa kanya, ma'am, na huwag nang pabutin sa ganito kasi siya rin hindi naman mahihirapan lalo't wala pa siyang trabaho. Ako mahihirapan sa ngayon. Bakit ikaw? Inisip ni mga anak ko ngayon, naghihirap sila mula nung ginawa mong katarantaduhan mo.
Huwag mo isipin na nahihirapan ng anak ko dahil simulat sa pulis. Alam ko, naghihirap na sila mula nang pinasok mo yung kadugitan. Nung nasa Dubai ka, Len, hindi ka nagbibigay ng sustento doon sa isa. Yung isang Tama anak mo na, Len. nagbibigay. Sobrang pagpapaikot mo ang ginawa mo sa akin. Umuwi ako, anong sabi mo? Ayusin mo ang pamilya natin. Pero anong ginawa mo? Sinulsulan ka ng pamilya mo na pumunta sa kabit mo, naawa sila sa kabit mo habang mga anak mo hindi nila inisip. Diba? Yun ang pinakamasakit. Pero pinatawad kita. Nag-usap Sarili na tayo pamilya nun, mo, nag-usap na inisip tayo, ang kabit nagka-approach mo, ka. Ang na sabi naawa mo- sila ang sinabi kaysa sa mo mga pa anak mo. Ma'am, sa inyo po ba nagkaroon ng pag-aayos tungkol sa magiging sustento sa mga anak nito ni Felix at ni Marlene? Ma'am, wala po kami po noon. Hindi po sila nagayos dito tungkol sa sustento. Kasi ang nakaharap lang po namin noon is si Marlene. Tapos sabi po niya, ma'am, may usapan na daw po yata sila sa DSWD ng Isabela. Okay. So, ganito, no? Manghihingi na lang siguro tayo ng tulong kay Miss Marley. Off-air na lang natin siya kakausapin. But as it stands, yung kasulatan o kung ano man ang kasunduan tungkol sa sustento, pag hindi natupad yun, ibang kaso yun. Okay? Tapos, Marlene, ibang kaso rin kung ano yung gusto mong tungkol dun sa pangangabit ng asawa mo. Pakihanda mo na lang ang marriage certificate ninyo. Tsaka birth certificate ng mga bata. Kailangan yun. Okay? Opo, ma'am. Okay. Wag mo na ibababa. Off-air, kausapin ka lang ng ating reporter. Ingat po kayo dyan, ma'am, and si Sir Felix, ingat po kayo, and maraming salamat po.